pa rin po ang kampanya ng DOTC laban sa mga taxi driver na namimili o nangungontrata ng pasahero. Yung ilang nahuli, naku, abot-abot po ang pagsori sa mga nagreklamong pasahero. Nakatutok si Lia Manyalak. Halos magmakaawa ang driver na ito kagabi sa kanyang pasahero ng aktong titikitan na ng DOTC. Sabi ng driver, kakain lang siya. Pero kwento ng pasahero, tinanggihan siya nito. Liliko daw po siya doon. Ang way niya daw ay papunta doon. Ayaw niya ng Ortigas. Dahil 1,500 pesos at 2 buwang suspensyon ang katapat kapag nahuling tumatanggi sa pasahero ng Oplan Isnabero, todo-todo ang paghingi ng patawad ng driver. Ma'am, matitikitan ma'am ako. Kawawa naman po ako. Ma'am, nakikiusap po ako. 5 po yung anak ko, may sakit yung isa. Parang awa nyo na. Teka lang, bakit naman naging ganon? Ma'am, ayaw ko kayo, hindi sa ayaw ko kayong isakay. Kakain po lang po ako. Nararating ko ang MOA. Lahat po nararating ko. Kakain daw. Sige na. Ayaw ko kayo. Dahil sa awa, hindi na nagreklamo ang pasahero. Ang isang ito naman walang lusot. Tumanggi rin siyang magsakay dahil malayo raw ang pasahero. Ma'am, pasensya na po. Pakarban na ako kasi maaga nga po kasi ako. Anong oras po ba yung nyo, pagka-taxi nyo? Maaga pa po eh. Mula anong oras pa? Hanggang, bali ang ano po namin, simula alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. Oo. Kuya, wala pang alas 8. Kung talagang diretso na siya, supposed to be diretso na siya. Kinausap niya yung isa eh. Mula December 6, umabot na sa 1,600 ang natanggap na reklamo ng Oplan Isnabero ng DOTC. Pero sa halos araw-araw na inspeksyon, 50 lang ang aktong nahuli at natikita na. Alam na raw kasi ng mga driver ng taxi na pwede silang ireklamo at mahuli. Kung makatsyempo kayo ng Isnaberong taxi, maaring tumawag sa DOTC Hotline 7890 o mag-text sa mga number na ito. Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. At sa dami naman ng mga gustong umuwi na sa mga probinsya para sa Pasko, nakakaubusan na raw ng tiket sa mga terminal ng bus. Nakatutok si Cesar Apolinario, live mula sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City. Cesar, kamusta dyan? May karamihan sa mga pasaherong nakausap namin ay nahirapang magpabook ng ticket dahil nga punuan na ang mga pampasaherong bus na papunta sa iba't ibang mga probinsya. Bukas pa ang biyahe ni Jimmy Padilla papuntang Visayas. Para raw matiyak na makauwi sa kanilang probinsya, bumili na siya ng tiket ngayong araw. Plano sana niyang umuwi ngayong gabi, pero naubos na ang tiket pagpunta niya rito. Anong nangyari? Wala na, fully book na. Hindi, magpapareserve na lang ako ng para bukas. Din laki panghinayang mo na nagstay ka pa isang araw. Malaki pa. Taga-ano pa ako, Antipolo. Gaya ni Jimmy, lahat na nakapila rito sa ticket booth na ito, bukas pa ang biyahe. Naniguro na rin silang makakakuha ng ticket. Bakit ba't ang aga mong bumili, bukas ka pa aalis? Kasi fully book na yung barko eh, pati plane fully book na. Okay. So sinisiguro mo lang na na makakuha ng ticket. Ganito ang diskarte ng karamihan sa mga pamilyang umuuwi ng probinsya. Pero ang pamilya ni Aling Marina, noong 1 linggo pa kumuha ng tiket. Kasama niya kasing babiyahe ang 2 anak at 1 apo. Kung ngayon siya kukuha, mahihirapan daw sila makipagsiksikan dito. Makakuha lang ng tiket sa bus. At para masigurong hindi pahirapan, kahit gabi pa ang biyahe, nagtungo na sila rito sa terminal ng alas 6 ng umaga. Mahirap magsakay? Tapos kanina pa kayo umaga? Kanina pa. Bakit kailangan umaga? Alas 10 nandito na kami. Bakit kailangan umaga? Mamaya pa alas 7, di ba? Ang biyahe mo ng gabi. Yung hinahabol nga namin sana, makasakay kami ng alas 2. Wala na daw, fully book na eh. Ang pamunuan ng Araneta Center Bus Terminal paulit-ulit ang paalalang huwag last minute ang pamimili ng tiket pati ang pagpunta sa terminal. Bukod kasi sa marami ang bumabiyahe papuntang probinsya, abala rin ang pagpasok sa terminal kung saan binubuksan at binubusisi lahat ng mga bagayeng ipinapasok sa loob. Hindi naman daw dapat mag-alala sa seguridad dahil 15 gwardya ang nagbabantay rito sa loob at labas ng terminal. Bukod pa sa mga pulis, ang iba ay nakasibilyan. May mga K9 units ding pinapagala. Sa regular na araw, umaabot ng 4,000 pasahero ang bumabiyahe. Dumoble ang bilang nito ngayong araw, pero inaasahang papalo ng 10,000 hanggang 12,000 pasahero ang babiyahe bukas.
May kinaasahan pang dadami ang mga pasahero na pupunta rito sa Araneta Center Bus Terminal at yung bulto ng napakaraming pasahero na pupunta rito ay magsisimula bukas ng umaga. Kaya paulit na pinapaalala ng Araneta Center Bus Terminal sa ating mga pasahero na pupunta rito ay agahan talaga ang pagpunta para makabili na ng maaga ng ticket para papunta sa kanilang mga probinsya. At kaya nga nag-set up na rin ang Araneta Center Bus Terminal ng iba't ibang ahensya ng help desk at information desk para dun sa mga magkakaproblema sa kanilang biyahe. Mike? Maraming salamat, Cesar Apolinario. Talaga namang espesyal ang Pasko kapag kasama ang pamilya, lalo na para sa mga OFW natin na ngayon lang ulit nakauwi matapos ang maraming taon. Mula sa Ninoy Aquino International Airport, nakatutok live si Steve Dailisa. Steve. Mel, wala raw katulad ang Paskong Pinoy kaya naman hindi nakatakatakang tumaas pa yung bilang ng balikbayan arrival ngayong Christmas season kumpara noong nakarang taon. Katunayan, Mel, nasa 2 hanggang 3,000 OFWs yung dumadating kada araw. Kaya naman mayat maya din yung mainit na pagsulubong ng kanilang mga sabik na kaanak. Mainit na halik at yakap ang isinalubong ni Rene Bayaw sa kanyang mag-iina. 10 taon na rin kasi siyang nagtatrabaho sa Australia para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Dahil itinataong Pasko ang pag-uwi, meron ng nakahandang regalo at siyempre mawawala ang mga tsokolate. Ibang mararamdaman mong saya Kaya bigla mo sila makasama. Happy yung Christmas namin kasi at least kasama namin yung husband ko. Hindi kagaya ng mga iba na Hello. Gusto man nilang makasama, medyo mahirap din. Kaya swerte pa rin kami. Espesyal daw ang Paskong ito para sa OFW na si Anita Alagano. 16 na taon na rin kasi siyang nawalay sa kanyang kaisa-isang anak na si Che para magtrabaho sa Malaysia. Susulitin daw nila ang kulang 1 buwang bakasyon para mapawi ang pananabik sa isa't isa. Sa matagal hindi ako nagpasko, so ngayon ko lang maranasan ulit. Kaya anong pasalubong sa kanya? Secret May na-expect ka ba na regalo? Wala, basta nandito siya, ayos na sa akin. Dahil sa bulto ng balikbayan at OFWs na umuwi ngayong Pasko, 24 oras na nakaalerto ang mga airport official para bantayan ang seguridad ng mga papaalis at paparating nating kababayan. Lalo't paborito pa namang biktimahin ng gundol kotse gang yung mga galing sa airport. Kaya dapat panatilihing simple ang pagsalubong para di matiktikan. Ang payo ko lang dito sa mga bayan natin dahil talaga maraming tao na is more vigilant, no? Kasi whether we like it or not, talagang marami na nagpapagsamantala. Sakali naman daw singili ng sobra o di kaya mangontrata ang mga airport taxi na sasakyan, huwag mag-atubiling i-text ang plate number ng taxi sa 0917-839-5242 para mabigyan ng kaukulang leksyon ang mga abusadong driver. Mel, yung critical na oras dito sa NAIA Terminal 1 ay nasa pagitan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Ito kasi, Mel, yung datingan ng mga kababayan naman natin mula sa Amerika. Doon naman sa mga paparito, Mel, asahan na ninyo yung mabigat na daloy ng trapiko sa paligid ng Terminals 2 at 3 dahil naman sa mga papauwi nating kababayan sa kanilang mga probinsya. Para hindi kayo maiwan ng mga eroplanong inyong sasakyan, aba dapat nandito kayo 2 oras bago ang inyong nakatakdang paglipad. Balik sa iyo, Mel. Ang ganda ng payo mo, Steve. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan. Punong-puno rin ang mga barko na biyaheng probinsya. Kaya lalo pong hinigpitan ang seguridad para hindi masingitan ng masasamang loob. Nakatuto si Marisol Abduraman live mula sa Manila North Harbor. Marisol? Mel, 3 araw bago magpasko, lalo pang dumami ang mga pasahero dito sa North Harbor. Kaya naman lalo naghigpit ng seguridad. Pagpasok pa lang sa Negros Navigation Terminal sa Pier 2, mga taga-Coast Guard na naka-full battle gear ang mabubungaran. Nakaabang rin ang kanilang K9. Ini-implement po natin dito sa North Harbor, Manila, ang 5-layer of security measure para po ma-determine natin yung safety ng riding public. Matapos ma-check ng security guards, dadaan naman sa X-ray ang mga bagahe. Iikutan ng K9 units ng Negros Navigation at Coast Guard at diretso sa security check mula sa component team na binubuo ng iba't ibang ahensya. Ang pasaherong ito na papuntang Tagbilaran, Bohol, halos abuti na ng siyam-siyam sa paghihintay sa dami ng kanyang bagahe.
Okay lang po kasi para lang po naman yung sa safety namin na paglalayag. Fully booked na raw ang lahat ng biyahe ng Negros Navigation papuntang Mindanao at Visayas. Pero sadya raw na mataas ang demand kaya ang iba itinuro na lang daw sa ibang shipping company. Hindi na ho kaya ma-accommodate talaga dahil as I've mentioned, naka-deploy na ho yung barko natin going to Visayas and Mindanao. Ano kung po pwede, wag ho isama doon sa regular nating mga bagahe ang mga firecrackers. Para aliwin ang mga pasero naghihintay ng kanilang biyahe, may entertainment show sa departure area. Punuan na rin ang mga biyahe ng Super Ferry sa Eva Macapagal Terminal at kahit peak season, walang karagdagang biyahe ang Super Ferry. Wala na raw kasing available na barko. Mahigpit din ang seguridad na pinapatupad dito. Agad din nahanap ang ticket sa mga pasahero. Dumadaan din sa X-ray ang mga bagahe at meron ding walkthrough checking at frisking. At kapag may kahina-hinalang bagahe, isa sa ilalim ito sa bag search. Matapos nito, dadaan muli ang lahat ng bagahe sa K9. Nagkalat rin ang CCTV sa loob at labas ng terminal. We add more people just so to give added convenience for the passengers. It's a particle analyzer. It's an explosive detector. Muling paalala ng otoridad, bawal ang flammables, explosive substance, bagaheng may masangsang na amoy, bladed weapons at firecrackers. Kanina, hinarang isang pasahero na may matutulis na bagay. Kinumpiska at idinoposito ang mga ito. Makukuha lang niya ito kapag nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Bawal rin ang baril at kahit may lisensya, kailangan pa rin isurrender sa management ng barko for safekeeping. Tanging mga sea marshals lamang mula sa PNP, AFP at Coast Guard ang otorisadong magdala ng baril sa loob ng barko. Noong December 5, okay naman, maayos naman sila. Mel, anumang oras simula ngayon ay lalayag na nga itong barko dito sa North Harbor, itong ang Negros Navigation. Pero bago yan, nasaksihan muna ng mga pasahero itong ang kinagigiliwan ng mga dancing quarter. Samantala, Mel, inaasahang lalo pang ang dadami ang mga pasahero habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon. At muling paalala natin sa mga pasahero, agahang magpunta dito sa Pantalan para may sapat na oras para sa security check. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Kabila ngayon ang mga handaan at inuman pero wag po nating kalimutang maging responsable sa pagmamaneho. Sa lungsod ng Quezon, na aksidente ang dalawang motoristang nakainom umano sa pinanggalingan nilang Christmas party. Si Micaela Papa, naka-Alerto 24. Sa kaliwat kanan ng mga parting dinadaluhan ng mga Pinoy ngayong magpapasko, tila kabi-kabila din ang mga aksidente ng mga driver na umuuwing nakainom mula sa mga salo-salo. Karambolang inabot ng bus, jeep at coaching ito sa ilalim ng footbridge sa Commonwealth pasado alas 11 ng gabi nito Martes. Ayon sa driver ng bus at jeep, ang kotse ang nagsimula sa banggaan ng tamaan nito at maitulak ang jeep papunta sa bus. Yung kotse na yon, mabilis ang takbo. Pagkabangga sa akin, hindi umiwala yung kotse niya kaya kahit anong preno ko, hindi talaga tumigil yung sasakyan. Wala akong kalam-alam bigla na lang akong lumagabog ang likod Nagbababa lang ako ng pasahero Dahil sa basag na windshield, sugatan ng kamay ng jeepney driver. Ang 5 sa kanyang pasahero, sugatan din at agad isinugod sa East Avenue Medical Center. Hinala ng pulis, nakainom ang 19 na anyos na driver ng kotse na galing sa Christmas party. Lalo na't nagsuka pa ito pagkababa ng sasakyan. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang driver. Sa party din ang galing ang motorcycle rider na si Jay Pantua at ang angkas niyang asawa bago napasampa ang kanilang motor sa Center Island sa North Ed sa Quezon City. Sumabit pa sa manibela ang MMDA fencing ng isang halaman. Kasi tinitignan niya yung yung gulong or na kung flat o hindi. Tapos yung stand. Kaya hindi niya namalaya. Nakatingin siya dun sa gulong namin, tapos bigla nila kaming gumilid. Aminado ang asawa ni Pantua na nakainom ang driver sa pinanggalingang Christmas party. Kaya naman ang nakuha niya, dislocated shoulder at mga galos sa ulo at tuhod. Agad dinala si Pantua sa East Avenue Medical Center. Ayon sa mga traffic investigators, tumataas ng mahigit 20% ang mga vehicular accidents tuwing magpapasko dahil nga sa mga nasabing Christmas party. Kaya naman patuloy na paalala nila, lalong mag-ingat sa pagmamaneho ngayong Kapaskuhan. Kung tingin nila sila iinom, mas magsama ng driver na hindi sasama doon sa party para kung mapasobra ay makauwi na maayos. Micaela Papa, naka-Alerto 24.